So ito po mga kababayan, ang patungkol po dito ngayon sa kumakalat na chismis, no, na nakarating sa akin at may nag-share sa akin na di umano si Marcoleta daw ang matagal nang sinabi daw di umano ni Sara na last year pa gagawin niyang vice president. Nako po. At sabi nga ni Sara mga kababayan na kung siya daw ang president, yung vice president niya ang tututok para magpapanagot or magpakulong sa mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Siya daw ang magpapanagot, no? Itong vice president niya na kumakalat ngayon na si si Marcoleta daw. Hindi natin sure, nagtatanong lang po Pasa DDS, hello po kay Sir Keno, kay Sir Manny, Sir Bien, and kay Edrin Murillo. Ayan. Pass out. Pa-shout out. Hello po sa iyo dyan, Sir Edrin Murillo. No? So, ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo yung naturang interview ni Banat Bay kay Sara Duterte kung sino ang kanyang vice president. So, ito po pakinggan natin. Ito ba yun? Wait lang. May nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. May nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Ang pangit pakinggan ni recruit. Ano yun? Rebuilde lang? Ano yun ang recruit ka ng ano yun? Parang pa-abroadin mo? Bakit recruit? 'Di ba? Bakit dapat sinabi mo kinonvince ko siya, kinausap ko siya, nakausap ko na siya last year pa lang. Dapat ganun yung term, hindi yung recruit. Ano yun? Nang re-recruit ka? 'Di ba? Tapos hindi daw pag-usapan kasi protektahan daw ang pangalan ng tao hanggang sa makapag-decide na tatakbong vice president ni Sara. Yun nga ang kumakalat ngayon mga kababayan na si Marcoleta nga daw ito. Kasi according po dito mga kababayan, no, sa sinabi niya, ito po. Wala kasi sa ugali ko yung Wala daw sa ugali niya. Saan ba yun? Saan ba yun nung in-interview siya na nagsalita siya mga kababayan na may na-recruit daw siya na vice president na niya. Saan na ba yun? Ito ba yun? Hanapin natin mga kababayan. May na-recruit na si Sara. Ayan para makita at marinig natin yung reaction. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Ayan. kasi wala naman yan sa listahan. Dala po, pwede na dito. May sandali andito ba yan? Diba? Wala sa script. Ito sasabihin ko na lang kasi tinanong niya na ayaw ko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Ano daw? Wala sa history ng pagtatrabaho niya ang gumaganti kasi wala daw yun sa ugali niya.
Pag-sure, uy. trabaho. Mm. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, Mhm. siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Mhm. Mukhang, naging wala ko doon ah. Mukhang may clue tayo. Oh, mukhang may clue daw. So ngayon mga kababayan, syempre marami akong mata dyan sa kabilang grupo. Syempre marami din akong mga kaibigan dyan. So ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Banat Bay, mukhang may clue ako dyan. So eto, may nakarating sa akin na chismis, wag paniwalaan. Ang sabi, si Marcoleta nga daw. Kasi nga, noong si Marcoleta, tumakbo ito no, ng senador. Ang laging isinisigaw, si Marcoleta daw magaling sa pagpapanagot ng mga kurap. Magaling sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal o mga magnanakaw. No? At yan nga ang kanilang sinasabi at panakot noon ni Guanzon, mga kababayan na, lagot kayo mga kawatan ng mga bangag. Pag nanalo si Marcoleta at nahawakan niya ang Blue Ribbon Committee, patay kayong lahat. Yan ang sabi ni Guanzon. Ito kaya mga kababayan, wala nang iba na pinag-uusapan nila ngayon, mga kababayan, ay yan talaga. Anong GMA was close? Anong GMA was close? Pinasara? Ano ba yon, Sir Kendry? Pinasara ang GMA? Ito Guanzon Marcoleta. Ayan na, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ni Senator Dante Marcoleta ang Blue Ribbon. Lagot kayong lahat, mga kawatan kayo! Lagot kayong lahat! Mga kawatan kayo! Blue Ribbon Committee. Pipilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alleviate natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalaki ang antas ng corruption sa ating bansa. So, yan po mga kababayan ang nakarating sa akin ngayon na wala daw ibang Vice President si Sara na na-recruit ay kundi si Marcoleta. Kasi yan po ang sabi nila noon pa man na pagdating daw kasi sa pagtutugis no, sa mga tiwali, sa korupsyon at pagpapanagot sa mga kawatan. No? Yan ang sinabi nila. Mga kababayan, noong kampanya pa lang, noong 2025 midterm election, na si Marcoleta nga daw, magaling. Pero ngayon, nung naupo siya bilang Blue Ribbon Committee, parang pinalitan siya kasi palpak. Kaya ngayon, mga kababayan, siyempre, babawi. Kasi nga, yan ang pinapangarap ni Marcoleta na maupo siya bilang Blue Ribbon Committee Chairman sa Senado. Pinalitan nga siya ni Tito Soto kay Ping Lacson, so hindi niya na hindi niya nagampanan yung pagiging Blue Ribbon Chairperson niya. Kaya ngayon, babawi siguro siya at kung sakali man, kasi sino bang kukunin ni Sara na Vice President na magpanagot? Alam nga naman si Robin, hindi naman abogado si Robin. Alam nga naman si Amy. Anong ipapanagot ni Amy? Hindi nga yan napakulong yung yung nagpahuli di umano kay Digong nung nagpakidnap. Wala nga nangyari. So, doon pa lang, ekes na si Amy. Ekes na si Robin. Alam nga naman si Bongo. Paano si Bongo, mga kababayan, na gagawing Vice President ni Sara? Pag sinabi nating Bongo, may issue ka. Issue ka plunder case sa ombudsman. Yung kaso mo sa yung 7 billion no sa DPWH, no? Tapos ito pa,
konektado pa kay Diskaya at yung overpricing no na project ng Philippine Navy Frigate ba yon tawag doon, yung barkong pangdigma. So maraming questionable, maraming katanungan kay Bongo. Sasabit siya. Kaya mahirap gawing Vice President si Bongo. Kasi kung siya ang mag-imbestiga, siya ang Vice President, mababalik sa kanya ang tanong, o ikaw, tiwali ka, magnanakaw ka, ganyan-ganyan ka. Eh, tiwali ka rin naman na. O, di mapahiya ka. So ngayon mga kababayan, eto ngayon ang nakarating sa akin na chismis, no? According sa aking mga biik na walang puwet, no, na mga galang biik ko. Kasi, 'di ba? Habang bata pa sa damuhan, naghabulan, naligo sa ulan, o 'di ba? Mga biik ko 'yan. So ngayon mga kababayan, eto na nga, Marcoleta. So ngayon, bukod diyan mga kababayan, Bambiyabing hilo po. Bukod dyan mga kababayan, tatanungin ko kayo. Sasang-ayon ba kayo at ibuboto nyo ba kung si Marcoleta ang magiging Vice President ni Sara? Sasabihin nyo lang yes or no. Di ba? Comment lang kayo yes or no, mga kababayan. Kasi ni-recruit na daw niya, di ba? Para mapanagot, no? Or magpapanagot sa mga kurap sa Pilipinas. Hindi naman po pwede mga kababayan na si Topacio. Eh, Diyos ko, nakadami-daming hinawakang kaso ni Topacio, puro naman nakakulong yung hawak niya. At saka si Topacio, hindi naman politician. Kaya mga kababayan, no, wala kang ibang maisip na kukuning Vice President ni Sara bukod talaga kay Marcoleta, kasi magaling nga daw si Marcoleta pagdating sa mga ganyan. 'Di ba? Baka si V-Line. Sino bang baka si, sabi ni Ma'am Biyabing, maybe, ano daw? Baka si V-Line, tinutukoy ni Sayad. Sino si V-Line? Mga Ma'am Biyabing. Diba? Sino ba si V-Line na tinutukoy ni Sayad? Alangan naman si Aimee. Mga kababayan, pagdating kay Aimee, wala eh. 'Di ba? Magaling si Marcoleta sa kasinungalingan. Sabi ni Ma'am Ana Alsaga, kahit sino diyan sa BP, no? Ay nako, anong sabi? Hindi po ba may kinalaman ang INC sa mga ginagawa ni Marcoleta? BP line siguro, idol. Kaya nga, bilang Vice President, ni Sara, 'di ba? Yes, for sure, lawyer yang kinausap niya at malamang si Marcoleta, 'di ba? Sabi ni Ma'am Alex, yes, for sure, lawyer yang kinakausap niya at malamang si Marcoleta nga para mailagay niya sa DOJ. Actually, mga kababayan, yun na nga ang ano ko dyan. Kasi nga, hindi man po pwede na sabihin ni Sara, Vice President, tapos ang trabaho ng Vice President ay panagutin lahat ng kurap. Di umano sa Pilipinas. Kung kukuha siya ngayon ng Vice President, tapos magpapanagot sa mga kurap, kung hindi naman abogado, anong alam nun? 'Di ba? Gagastos pa siya, kukuha pa ng mga lawyer sa likod, taga-dikta kung ano sasabihin. Ganun na nga, 'di ba? Ganun na nga ang tawag dito mga kababayan, ganun na nga ang style ni Sara na kailangan ng dikta, di ba? Bago makapagsalita. May nag-comment, sabi bobo daw mag-analyze. Sino bang bobo mag-analyze? Si Sara ba? Hindi ko naman yan maitanggi, totoo naman. 'Di ba? Hindi po ito kabubuhan mag-analyze, no? Kasi sa totoo lang, no, nung panahong kasagsagan ng midterm election, si Marcoleta ang lagi nilang tinutulak at tinataas ang kamay na ang sabi, magpapanagot sa mga kawatan. 'Di ba? Baka ibig niya sabihin si Kelay or si Keso. Sabi ni NXN Mendoza. Naku, mahirap din si Kiso gawing mga kababayan, gawing Vice President ni Sara, hindi mananalo yan. Pang lang talaga si Chis hanggang senador, congress, gobernur lang talaga yan. Ganun yun. Kaya sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, no, si Marcoleta talaga yan. Syempre, si Marcoleta, nag-iisip pa yan, mga kababayan, kung tatakbo ba, kasi first term pa ni Marcoleta yan eh. Kasi biruin mo, galing kang congressman, tapos naging senador ka. Tapos nagulat ka, ngayon magiging vice president ka. So,
pag-iisipan talaga ni Marcoleta yan. At saka sa totoo lang mga kababayan, kung naalala ninyo noong merong impeachment complaint si Sara, unang impeachment complaint, nandun si Marcoleta lagi. No? Inabutan pa nga ni Sara ng burger yan eh. Yeah? Inabutan ng burger. Hindi talaga siya umalis doon, nakipag-away talaga siya at tumatayo talaga si Marcoleta na kakampi ni Sara. Nakita niyo yun, di ba, sa Quadcom? Nung kongresista pa si Marcoleta, kaya alam ko talaga at ito ang nakarating sa akin, chismis, huwag paniwalaan, si Marcoleta talaga. Di ba? So, yun po yun, mga kababayan, yung reaction natin dyan, no? Patungkol dyan sa sinasabing may na-recruit na daw siya at hinihintay na lang daw niya kung ano at protektahan daw ang pangalan at hintayin daw niya kung ano ang desisyon, no, nung tao na kanyang na-recruit para maging VP niya. Mahirap maging Vice President yan. Maraming pangako, hindi naman natutupad. Unang pangako, 2,000 na bill ng kuryente pababa, libre. Wala namang nangyari, nanalo na. Diyos ko, 2026 na lang. Hindi pa rin natupad. Tapos bukod doon, nung tinanong siya ulit ng OFW sa Hong Kong, ang sabi niya, gagawin daw niya 200 kilowatts na consume, yun daw ay gawing libre. Hindi mo nga natupad yung 2,000, dun ka pa sa 2,800. Diba? Una yan, iligtas ang mag-asawang Diskaya kapag yan ang maging vice. Diyos ko, marami. Hindi lang Diskaya yan, Sir Nelson. Nako po. Kaya, yun po yun, mga kababayan, ang nakarating sa atin na si Marcoleta daw ang magiging Vice President ni Sara. Nako po, mga kababayan. Kaya, para sa akin, nako, Diyos ko, malalaman naman, wala namang problema. Para sa akin mga kababayan walang problema na maging Vice President. Si Marcoleta. Mga kababayan kay Sara. Kasi karapatan naman yan ni Marcoleta at syempre si Marcoleta siguro naman siya, may anong tawag dyan mga kababayan? Qualified naman siya. Di ba? Mga kababayan, qualified naman siya bilang kandidato pagka Vice President. Halaka. Ay, Diyos ko. Qualified naman siya. Bilang Vice President. Nasa tao na yan mga kababayan kung iboto ba siya o hindi. Nasa tao na yan. Kahit sino naman mga kababayan, karapatan naman yan ng mga politician kung qualified kang tumakbo, kung wala namang problema sa pagtakbo mo, ay pwede kang maging Vice President. Pero ang tanong dyan, ibuboto ka ba? Diba? Nagtatanong lang. Qualified na qualified si Marcoleta. Pero ang tanong kasi dyan mga kababayan, sa bandang, ang sabi nga ni John Vic Remulla, ang politika kasi sa Pilipinas, hindi kasi yan 1+1 lang, na ang sagot ay 2. Hindi kasi yan fitix-fitix lang. Wala tayong problema kahit si Robin gagawing Vice President ni Sara, si Amy gawing Vice President ni Sara, kahit nga gawing Vice President ni Sara si Pulungi at saka si Basti Duterte. Walang problema dan kung qualified sila. Ang problema dun kung manalo or iboto ba sila ng tao. Diyan lang naman Yan lang naman ang tanong. Walang problema kahit sino dyan. Kahit nga si PBBM gagawing Vice President ni Sara, walang problema 'Di ba? Ang problema dyan kay kung manalo. Halimbawa, wala siyang mapili talaga. 'Di ba? Si Pulong ang kukunin niya kasi si Pulong naghanda din pananagutin daw niya lahat ng nagpakulong sa tatay niya at yung mga kumakalaban sa kanila. Si Baste, pwede rin. Si Amy, pwede. Si Bongo. Kung si Bongo at Sara ang tandem, so ang tawag sa pangalan nila, Dugo. Duterte, Go. Dugo. Kung si Amy naman at si Sara, Duterte, Amy. So, Dumi. 'Di ba? Isipin yung mabuti. Walang problema kung si Bongo at si Sara. Si Sara President, si Bongo ang vice. So, ang tawag sa kanila ay Dugo. Duterte, Go. Dugo. Pag si Amy naman at si Sara, Duterte, Amy. Dumi. Pag dito ka naman kay Robin Padilla at kay Sara, wala din problema kung qualified sila. Pang tawag sa kanila,
Padildo. Diba? Kasi Padilla at Duterte, Padildo. Diba? Idugtong mo lang naman yung pangalan. Hindi mo pwedeng sabihin Dupal. Dupal. Oh. Diba? O, Dupad. Oh. Pwedeng sabihin natin Padildo. Diba? Paldo. Pado. Oh, pado ang tawag doon eh. Mas maganda yung Padildo. Diba? Oh, kaya mga kababayan, walang problema. Paldong-paldo talaga. Oh, Diyos ko. Kaya kahit sino naman, pwede namang tumakbo. Ang problema lang dito, si Marcoleta at si Sara, ang tawag doon dupag. Yeah, dupag. Di ba yung pag, yung PUG, dupag. Ang sasagwa daw, sabi ni Ma'am Alex. Ang sasagwa. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, walang problema. Kahit nga ang gawing ni Sara dyan, kanyang Vice President, si Banat Bay, walang problema. Kahit si Isko gawin niyang President o Vice President. Ang problema dyan kung manalo ba at iboto ng taong bayan. Yan ang malaking tanong ngayon. Iboboto ba? Kasi mga kababayan, sabi ko sa inyo mga kababayan, ang mga DDS, ang nasa isip kasi nila ngayon, mga DDS ay kung pagtakbo at pagdeklara ni Sara ngayon ay panalo na daw. Tapos kung sino man ang kukunin daw ni Sarang Vice President ay panalo na rin daw. Kasi ang sabi nga nila sa 2028, Sara na daw talaga. Sabi ng mga DDS. Paano nga kung nanalo si Sara tapos ang Vice President niya ay hindi? So walang mangyayari. Tapos maranasan ni Sara yung ginawa niya kay PBBM ngayon, mangayayat siya. 'Di ba? Diba mga kababayan? Yan ang tanong ngayon eh. Paano nga kung nanalo si Sara tapos yung Vice President niya hindi? Diba? Tapos mararanasan niya ang ginawa niya kay PBBM, no? Na binaboy niya at hindi man lang niya tinulungan. Waldas ng waldas, gala ng gala. Kung gaganunin siya, matutuwa kaya siya? Baka mas lalo siyang mai-stress at mangayayat. Tapos magugulat ka yung ginawa nilang rally dito, rally doon, 'di ba? Yung wilga dito, wilga doon ay gagayahin din. No, maranasan din niya yung wilga dito, wilga doon. Anong mangyari sa ating bansa? Imposible mga kababayan, napaka-imposible na hindi mangyari yan kung si Sara ang manalo, walang magwelga. Maniwala kayo sa akin. Itong mga mahilig magwelga, itong Akbayan, Gabriela, Kabataan, itong Makabayan Black, imposibleng hindi malalabas yung apat na yan. Mayroon pang ML party list. Lalabas talaga lahat yan mga kababayan. Magwiwilga-wilga palagi yan. Diyan mararamdaman ni Sara na ganito pala ang trabaho ng presidente. Ganito pala kasakit na ulo, no? Pag naging presidente ka, kaya yung palang ginawa ko noon nung vice president ako, parang nakakahiya at nakakakonsensya pala, no? Di ba? Wala namang problema mga kababayan kung maging presidente si Sara. Pero ang problema diyan kung dadanasin din niya ang nadanasan ni PBBM ngayon. Pasalamat nga tayo ngayon na si PBBM ang kalaban niya ay si Sara lang. Isa lang nagwiwilga, hindi DDS. Paano? Paano mga kababayan kung manalo si Sara at ang kalaban niya ay ang mga liberal? Naku, napakadami pa naman. Baka araw-araw wilga yan. Araw-araw yan may gulo dito, gulo doon. May malawakang rally lagi. Nako. At saka mga kababayan, pabor na pabor kay Sara yan. Yung sinabing malawakang rally at saka magkakagulo kasi hindi siya gusto, maraming magwilga. Pabor na pabor sa kanya yan.